Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Nahulog sa lapag ang copper coins mula sa mga bibig ng mga dragon at parang bumubuo ang mga ito ng isang partikular na hugis. Nang bumagsak ang lahat ng ito, lumapit si Master Ghost para tingnan ang resulta. Tumango siya pagkatapos niyang pag-aralan ang kanilang formasyon ng medyo matagal. Nagtanong si Gerald nang makita niya iyon, anong resulta? Kung magiging totoo lang si Gerald sa kanyang sarili, hindi niya magawang maniwala sa mga kakayahan ng matanda. Gayunpaman, mawawala ang kanyang pagdududa niya kung mahanap ni Master Ghost si Milat ang kanyang tiyuhin. Sinasabi ng reading na mayroon kang nakatakdang relasyon. Kapag natagpuan mo na ang relasyong ito, panigurado na mahanap mo sa wakas ang mga taong hinahanap mo. Kapag nangyari iyon, nangangahulugan iyon na ang mga taong inaasahan mong mahanap ay buhay pa, nakangiting sumagot ang matanda. Nakakunot ang noo ni Gerald nang tanungin niya, alam mo ba kung nasaan sila ngayon? Umiling si Master Ghost at sumagot, ang kanilang lokasyon ay medyo malabo. Malapit man, malayo, silangan, o kanluran, talagang hindi ko sila mahanap. Pero nararamdaman ko na ganito lang ang isip ko dahil mayroon ka pa ring nakatakdang relasyon na hindi pa natatapos. Sa isang paraan, masasabing insincere ka at dahil doon, hindi ka na pinapayagang makakuha ng higit pang impormasyon na kailangan mo. Isang nakatakdang relasyon, naisip ni Gerald sa kanyang sarili nang maramdaman niyang kakaiba ang sinabi ni Master Ghost. Alam ni Gerald na wala siyang nararamdaman para sa ibang babae mula nang mahulog siya kay Mila mula noong nasa university pa siya. Ano ang sinasabi ng matandang ito na nakatakdang relasyon? Nakonsensya siya nang maisip niya sigya at inamin niyang komplikado ang nararamdaman niya para dito, pero sigurado siyang hindi niya ito mahal. Magkukusa siya na alagaan ang babae kung kinakailangan, ngunit nagdesisyon siya na ipaliwanag ang lahat sa kanya kapag nakahanap siya ng pagkakataon. Si Lyra naman ay tinuturing niya lamang na parang kapatid. Kahit na technically siya ang kanyang fiancé, siya ba ang tinutukoy ng reading na nakatakdang relasyon? Hindi iyon nasa isip ni Gerald. Para naman kay Alice, hindi na niya kailangan pang isama ang babaeng iyon sa ekwasyon. Wala akong natatakdang relationship, pero sinasabi ko na sa iyo ngayon na si Mila lang ang mahal ko, ang babaeng hinahanap ko ngayon, sabi ni Gerald. Haha! Pasensya na, baka mali lang ang pagkakasabi ko. Ang nakatakdang relasyon na sinasabi ko ay may kinalaman sa iyong kapalaran. Wala ang love life mo sa kaninang reading, pero hindi iyon nangangahulugan na wala ka nito sa hinaharap. Kung tutuusin, kasama sa natural law ang iyong pagmamahal. Makukuha mo lamang ito pagkatapos mo itong palagin sa loob ng ilang henerasyon, nakangiting sinabi ni Master Ghost. Hindi ako naniniwala sa iyo. Ako lang ang makapagsabi kung mahal ko ang isang tao o hindi. Anong natural law? Magiging prangka ako sa iyo at sasabihin kong pinakaayaw ko ang mga taong katulad mo. Ang mga taong patuloy na nagsasalita tungkol sa natural law. Ang kapalaran ng bawat tao ay nasa kanilang sariling mga kamay, sabi ni Gerald, maririnig sa boses niya ang bakas ng galit. Talagang kinasusuklaman niya ang pakiramdam ng pagiging kontrolado ng iba. Kailangan mong maniwala dito, kahit na hindi mo gusto ang ideya na ito. Sinasabi ng reading na mayroon ka pa ring nakatakdang relasyon na hindi mo pa natatagpuan. Kung hindi mo makikita ang relasyon na ito, ikinalulungkot kong sabihin na hindi mo mahanap ang babaeng mahal mo kahit pahanapin mo siya sa iba't ibang lugar sa buong mundo, sagot ni Master Ghost habang umiiling. Nang marinig iyon, huminga ng malalim si Gerald bago siya nagtanong, sabihin mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin para makita ko ang nakatakdang relasyon. Alam na ng puso mo iyon, Mark Crawford. Sa madaling salita, dapat mong tanungin ang iyong sarili kung bakit ka pumunta sa Halimark City. Dahil kailangan kong mahanap ang palasyo ng Hari ng Karagatan para hanapin ang bangkay ng babaeng nakaputi. Minahal niya ang isang deity na kamukha ko. Pero nang mamatay sila inilayo sa bawat isa. Iba ka. Sabi ni Gerald sa kanyang sarili. Maraming mga pahiwatig at ang lahat ng mga ito ay napunta sa babaeng nakaputi. Naisip ni Gerald na kailangan niyang tulungan ang deity na hanapin ang babae at ibalik ito sa kanyang tabi para magkasama sila sa libingan. Sa pamagitan nito, umaasa rin si Gerald na mabunyag ang mga sikreto ng kanyang pagkatao at background. Anuman, ang reading ba ni Master Ghost ay nangangahulugan na si Gerald ay may nakatakdang relasyon sa babaeng nakaputi? Paano mangyayari iyon? Pilit nang umiti si Gerald nang biglang bumulong si Master Ghost, kakaiba ito.
Pagkatapos kong pag-aralan ang reading ng kaunti pa, malinaw na nakasaad dito na ang nakatakdang relasyon ay paniguradong para sayo. Pero sa parehong oras, hindi ito para sayo. Base sa pagkakaintindi ko, may relasyon siya sayo, pero parang wala kang relasyon sa kanya. Ang gulo? Nakasimangot si Master Ghost habang pinag-iisipan niya ito ng maigi bago niya idinagdag, anuman ang mangyari, kailangan mo pa ring mahanap ang babaeng ito bago mo mahanap ang iyong girlfriend, Mark Crawford. Pero kailangan kong sabihin sa'yo na ang reading mo ay masyadong magulo. Haha! Ang dami kong nababasa. Napaisip si Gerald sa kanyang sarili habang pinapanood niyang umiling si Master Ghost, hahanapin ko muna siguro ang babaeng nakaputi. Pinili ni Gerald na huwag ipaalam kay Master Ghost na nakakita siya ng isang tao na kamukhang kamukha niya sa sinaunang libingan. Lumalabas na ang natatakdang relasyon ng babaeng nakaputi ay para sa ibang tao. Anuman ang katotohanan, alam ni Gerald na kailangan niyang hanapin ang babaeng ito. Kahit papaano ay nagpapasalamat siya nang makumpirmang buhay pa si Mila. Ano ang alam mo tungkol sa Sun Ligue? Biglang tinanong ni Gerald. Ang Sun Ligue? May mga alamat lang ako na alam tungkol sa kanila mula sa aking master. Ang kanilang organization ay nagmula sa sinaunang panahon. Mapakamahiwaga ng Sun Ligue at walang sinuman ang nakakaalam sa kanilang mga sikreto. Pero kahit papaano, ay nag-iwan sila ng ilang mga clues dito sa Halimark City. Kasunod niyon, hininaan ni Master Ghost ang kanyang boses bago niya idinagdag, sa nabasa ko, masasabi kong isa kang pambihirang tao, Mark Crawford. Sinisiguro ko sa'yo na marami ka pang gagawing pambihirang mga bagay sa futur mo. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin masyadong naunawaan ang kahulugan ng mga clues na naiwan ng Sun Ligue. Baka kaya mong malaman ang kahulugan sa likod nito kung susubukan mo. Mga clues. Oh, 50 years ago, may nakahukay ng isang stone tablet. Kasunod ng pagtuklas na iyon, sinabihan ng isang tao ang master ko na pag-aralan ito ng mabuti. Tablet. Isang uri ng sinaunang pangyayari ang nakapinta dito. Kahit na pagkatapos ng mahabang panahon nilang pinag-aralan ang stone tablet, ang nasabi lang ni Xion na may kinalaman ito sa isang paglilibing. Hindi niya naiintindihan ang mga salita sa tablet at nawalan siya ng interes pagkaraan ng maraming taon. Dahil dito, ang tablet ay nananatili ngayon bilang isang sinaunang artifact sa loob ng private room ko, paliwanag ni Master Ghost. Isa pang mural. Sa tuwing nababalitaan ni Gerald ang tungkol sa mga mural, lagi niyang natatanraan ang nakita niya sa loob ng sinaunang libingan. Gaya ng inaasahan, ang mga sinaunang mural ay kadalasang puno ng mga makasaysayang kwento na sumasalamin sa mga kakayahan ng mga tao noon sa social, political, economic, literary, artistic, at technological capabilities. Ang mga mural ay maaaring magkaroon ng malaking pagkakaiba ayon sa mga paniniwala, kaugalian, at gayon din sa kanilang mga aesthetic concept ng mga artist. Ang mga mural na ito ay karaniwang iginuhit na kasing haba ng mga ilog ay nakakapukaw ng interes dahil sa lahat ng mga matitingkad at nagbibigay ito ng kaalaman sa sinaunang mga pangyayari na iginuhit ng mga tao noong unang panahon sa kanilang mga descendants. Iba't ibang paraan ang pagkakaguhit sa mga ito at ito ang nagsilbi para gawing mas mahalaga ang mga mural. Nakita na ni Gerald ang detalyadong mga mural na ito noong siya ay nasa sinaunang libingan ng Diyos. Naaalala niya pa rin ang lahat ng mga guhit sa libingan na naglalarawan sa araw na natagpuan ng mga tao ang Diyos hanggang sa araw na siya ay inilibing. Speaking of which, sinabihan ko ang isa sa dati kong kaibigan na lumapit at suriin ang tablet. Sinabi niya na makikita dito ang isang uri ng paglilibing sa karagatan, dagdag ni Ghost. Paglilibing sa karagatan. Nang marinig iyon, naramdaman ni Gerald na may kaugnayan ito sa libingan ng hari ng karagatan. Dahil doon, nagtanong pa siya, pwede ko ba itong tingnan? Tingnan mo ito, sagot ni Master Ghost habang sininyasan si Gerald na sundan siya. Kasunod nito, dinala ni Master Ghost si Gerald sa isang maliit na balay na matatagpuan sa backyard ng simbahan. Makikita doon ang tila private room kung saan karaniwang nagme-meditate si Master Ghost. Ang private room ay halos 5 metro ang taas at 3 metro ang lapad. Ang mga dingding nito ay gawa sa marmol at ang kwarto ay halos madilim at walang laman maliban sa isang mesa sa gitna na may dimly light na oil lamp. Ito ang tanging pinagmumulan ng liwanag sa loob ng kwarto. Nakita ni Gerald ang 6 na musi at mukhang sinaunang mga stone tablets ang nakaayos sa loob ng kwarto. Siguradong iyon ang mga mural na binanggit ni Master Ghost. Tinaas ni Gerald ang lampara at tumayo siya sa harap mismo ng mga mural, doon niya sinimulan ang kanyang pagsusuri sa mga ito.
Hindi nagtagal bago niya napansin na ang mga salitang ginamit sa mga stone tablet na ito ay katulad ng mga nakita niya noon sa sinaunang libingan. Doon niya nalaman na ang mga mural na ito ay kasing edad ng mismong libingan. Matapos tingnan ang mural ng panandalian, biglang napahinto si Gerald. Nabigla siya sa isa sa mga eksena sa tablet na idinedetalye ang burial ng babaeng nakaputi. Dahil ayaw niyang makaligtaan ang anumang mahalagang detalye, nanatiling nakatuon si Gerald sa mural habang sinusubukan niyang i-decipher ang tablet. Mula sa kanyang naiintindihan, nagsimula ang kwento ng mural ang pagpapakita na ang Halimark City ay dating isang maliit na fishing district na tinitirhan ng mga mangingisda. Habang binabasa niya ito, ipinakita na isang grupo ng mga tao na pinamumunuan ng isang matandang nakasuot ng mahabang damit ang biglang lumitaw sa village na may bitbit na malaking kabaong. Pamilyar kay Gerald ang matanda na nakadamit ng mahabang damit. Ang matandang iyon ay ang matandang pulubi na una niyang nakita sa mga mural ng sinaunang libingan. Hindi niya inasahan na makikita siya ni Gerald dito. Napailing si Gerald at nagpatuloy sa pagbabasa. Batay sa kanyang nakita ni Gerald na dinala ng matandang pulubi ang ginang sa puting kabaong hanggang dito matapos siyang magpaalam sa isa't isa at sa pangkalahatang Diyos. Sa puntong ito, sigurado na si Gerald na ang nasa kabaong ay ang babaeng nakaputi. Kaya tama ang kutob niya. Dito talaga siya dinala. Pagbabalik sa kwento ng mga mangingisda, pagkatapos nilang mangisda noong araw na iyon, nagulat sila nang makitang may bitbit na kabaong ang matanda at ang mga tauhan nito. Nang humakbang ang village patriarch upang tanungin kung sino ang nasa kabaong, maliwanag na sinabi sa kanila ng matandang pulubi na naglalaman ito ng katawan ng isang goddess na nahulog mula sa langit. Nang marinig iyon, agad na yumuko ang mga villagers sa kabaong. Kasunod nito, makikita na parang nagtanong ang patriarch kung bakit siya inilipat dito. Nakita ni Gerald na binigyan ng pulubi ng kaunting ginto ang patriarch kaya alam niya na agad na nakalibing doon ang babae. Makikita sa susunod na larawan na sinabihan din ang patriarch na ipagawa ang isang libingan sa ilalim ng dagat sa kalapit na karagatan. Sumunod na lamang ang patriarch dahil nakita niyang may laman na isang goddess at binigyan sila ng maraming ginto. Lahat ng tao sa village ay kasangkot sa pagtatayo ng libingan at makikita na determinado silang tapusin ang trabaho. Sa loob ng maikling panahon, kumuha ang patriarch ng humigit kumulang 8,000 tao na mga bata, matanda para maglayag sa dagat at magsimulang magtayo ng libingan para sa goddess. Nakapagtataka, ang istruktura ay hindi kinilala bilang King of the Oceans Palace. Sa halip, pinangalanan itong Palace of the Goddess. Sa utos ng matandang pulubi, natapos ang palasyo sa loob ng kalahating taon. Makikita sa mural ang lahat ng kasama na humahanga sa kanilang Grand Underwater Project. Sa lalong madaling panahon, ang libing ng babaeng nakasuot ng puti ay magaganap sa lalong madaling panahon. Tingon niya sa pangalawang mural, nakita ni Gerald na ito ay tungkol sa burial ng babaeng nakaputi. Sa araw ng kanyang paglilibing, makikita na may paparating na isang bagyo. Mabilis na nabilang ni Gerald na halos 30 katao ang makikita sa larawan, may 9 na tao na nakatayo sa bawat isa sa 4 na rows. Kumikidlat ang kalangitan at napansin niya na tao sa grupo na ito ang tanging napiling pumunta sa palasyo ng Diyosa. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, huminto sila sa isang isla para magpahinga ng sandali. Gayunpaman, may biglang nangyari tulad ng nakita sa ikatlong mural. Ang mga nasa isla ay sinalubong ng tanawin ng isang higanting barko. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na nakita ni Gerald ang barkong ito. Ito ang eksaktong barko na nakita niya sa libingan. Nakita nila ang kakaibang hugis na napakalaking barko na umaaligid sa ibabaw ng isla. Ang 30 na tao na dinala ng pulubi ay agad na napaluhod sa takot at sinimulan nilang sambahin ito. Mula sa napansin ni Gerald, silang lahat ay nasa ilalim ng impresyon na may isang Diyos na bumababa mula sa kalangitan. Kasunod nito, nanlaki ang mga mata ni Gerald nang makita ang isang lalaking nakasuot ng itim na robe, nakasuot din ng kakaibang maskara ang bumaba sa higanting barko bago niya itinuro ang kabaong ng Diyosa. Nabalisa si Gerald nang makita niya ang lalaking ito. Sakto ang pananamit niya sa mga lalaking nakita nilira sa imahe ng araw. Ito ba ay nagpapahiwatig na siya ay papatayin ng mga mula sa sunligo sa hinaharap? Nakakunot ang noo ni Gerald saka nagpatuloy sa pagbabasa. Nang papalapit na sa dulo ng ikatlong mural, nakita ni Gerald ang matandang pulubi na tumalon sa higanting barko at pumasok dito. Ang iba naman ay mukhang sinusubukan nilang buhatin ang kabaong. Pagdating sa ika-4 na mural, nagsimula ito sa pamagitan ng pagpapakita sa matandang pulubi na nagpapatuloy sa kanyang paglalakbay kasama ang kanyang grupo ng mga kalalakihan.
Nilampasan nila ang pangyayari sa higanting barko. Kakaiba rin na 27 na lamang ang natitira sa kaninang 36 katao. Saan pumunta ang 9 na tao? Gayunpaman, hindi ito masyadong inisip ni Gerald dahil hindi makatotohanan ang mga susunod na mga sets ng larawan. Nang malapit na sila sa palasyo ng goddess, silang lahat ay agad na sinalubong ng isang sugatang dragon na nagliliyab sa karagatan. Naging isang malaking problema ito sa kanila dahil nasa itaas ng struktur ang dragon. Ang susunod na larawan ay nagpakita ng matandang lalaki na tinutulungan ang dragon na makawala sa paghihirap nito sa pamagitan ng pagdurog sa bungo nito hanggang sa tuluyan na itong namatay. Gayunpaman sa sandaling ginawa niya ito, tila mas lumala ang bagyo. Dahil dito, malapit nang tumaob ang bangka, kitang-kita ni Gerald ang mga natirang lalaki na lumuhod sa takot. Sa ikalimang mural, makikita ang kabaong ng goddess na ibinaba kasama ang katawan ng patay na ngayon na dragon. Magkasamang inilibing ang dalawa. Base sa detalye ng drawing ng structure, naramdaman ni Gerald na ito ay mukhang isang palasyo sa ilalim ng dagat na para sa mga dragon. Ang mga taong ito ay nanatiling nakalubog ng napakatagal dahil sa isang bagay na ibinigay sa kanila ng matandang pulubi bago sila lumusong sa malakas na alon. Ang kaalaman ng matandang pulubi ay tunay na may malaking papel sa lahat ng ito. Sa wakas ay nakarating na siya sa ika-6 na mural at bigla na lamang tumaas ang kilay ni Gerald. Ang pinakaunang larawan ay nagpapakita ng mga tao na bumalik sa deck ng barko. Gayunpaman, nagdala sila ng isa pang kabaong na ganap na gawa sa glass. Hindi masyadong malaki ang kabaong, kaya naisip na lang ni Gerald na bata ang nasa loob. Ang lahat ay nag-iingat habang dinadala nila ang kabaong, ngunit ang isa sa mga lalaki ay nadulas. Huh? Ang huling larawan ay ipinakita lamang ang kabaong na binaligtad. Ngunit iyon na lamang iyon. Doon natapos ang huling mural. Inakala ni Gerald na iginuhit ng isa sa 36 na tao na napiling sumakay sa bangka. Kaya naramdaman niya na nalungkot at nainis siya sa katotohanang hindi niya natapos basahin ang buong kwento. Saan napunta ang maliit na glass coffin? Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.